Dekada 90, kumukuha ako ng, nag-a-apply ako no, ng non-pro na driver's license sa LTO. At habang nag-fill up ng application form ay napansin kong nahihirapan yung mga katabi kong mga mama na either nag-a-apply ng lisensya or nagpapa-renew. Maliban sa pangalan, edad at address ay hindi nila naiintindihan pala ang ilan sa mga datos na kailangan either sulatan, yung mga patlang, o yung mga tanong na kailangang i-check ang box. Maya-maya pa, sa aking voluntaryong pag-alok ng tulong sa isa ay naging 3 na ang mama na nagpapatulong sa akin. Okay, at habang iniisa-isa kong tinuturo kung ano ang isusulat nila, wala pang 5 minuto ay may mga 5 o 6 na ang nakapalibot sa akin. At isa-isa kong tinuturuan ng mga tiyuhin at mga lolo kung ano ang dapat nilang isulat sa mga hawak nilang dokumento. Kung ano ang ibig sabihin ng salitang spouse sa English or employer's business name, pati na rin ang sex. Sabi ko doon sa isa, isulat mo dyan 5 times a week. Muntik ka na isulat. Muntik ka na isulat. Sabi ko, biro lang po yun, Manong. Okay, so ang point dito yung marami pa rin Pinoy ang hirap sa pagbabasa at sa pag-unawa ng mga binabasa. Makikita mo naman yan sa mga comment section At maraming opisina ng gobyerno, mga kapatid, ang sadyang komplikado ang diwa ng mga transaksyon at talagang impyerno para sa mga hindi marunong magbasa at hirap magsulat, mga illiterate, mga mangmang. At dito na ngayon, nabubuhay ang kakaibang uri ng nilalang na tinatawag nilang fixer. Ang siyang mag-aayos ng iyong mga papeles, ang siyang maglalakad. Bayaran mo sila at sila na ang aasikaso ng iyong mga dokumento. Sa loob, hindi mo na kailangang problemahin kung anong isusulat sa anumang papel na kailangang isubmit sa kung saang bintana. Na kahit sabihin naman yung numero, hindi mo naintindihan kung ano ibig sabihin yan. Ang mga fixer ay hindi bahagi ng opisyal na hanay ng mga empleyado ng isang sangay ng gobyerno. Pero sila ay isang uri ng pailalim na industriya na siguradong nabubuhay at umiiral dahil may kakontsaba sa loob at siguradong may kahati sa kita. Ano ba talagang gusto mo? Kaya wag nang magtaka kung paano maraming driver ang nabibigyan pa rin ng lisensya kahit na hindi nakakabasa at hindi alam ang ibig sabihin pag tinanong mo ang salitang pedestrian crossing or ped-exing or merge lanes or yield. Yan, mga kapatid, ang isa lamang sa maraming dahilan kung bakit may fixer. At kasama na rin dyan ang hilig ng mga Pinoy sa mga shortcut at sa mga koneksyon, sa mga kakilala at nung araw ay talamak ang mga ganyan sa halos lahat ng ahensya ng pamahalaan. Alam ko ang ginagawa ko. Pero mga kapatid, sadyang may mga trabaho talaga na ubod ng sensitibo at mas higit na kailangan pa ng mahigpit na pagsasala. Aba, malaking kinita Kung ng sino yung buwa. bibigyan ng lisensya. Dahil bahagi ng kanilang tungkulin ang humawak ng nakamamatay na sandata. Katulad na lang ng mga alagad ng batas at ang mga miyembro ng Bughaw na Katihan o Blue Army, mga gwardya, aka mga jaguar. At tungkol sa mga sa jaguar, mga kapatid, ang ating drama ngayong araw. Dahil ang masking trabahong yan sa ating kwento ay mayroon ding mamamagitan. Isang fixer na maglalakad ng papeles at lisensya. Ng pangalan ay Alona. At malalaman niya kung ano ang magiging bunga ng iligal na gawain niya. Simulan na po natin dito sa Sana Lord ang kwentong sinulat ni Orly Aquino na ang pamagat ay ang slogan daw ng lahat ng nagbabantay sa anumang pasukan ng kung anumang establishmento. No ID, no entry.
halika nga dito, Mrs. Rason. Halika rito sa labas ng grocery. Huwag ka, Apresyo. Huwag mo akong tutukan ng baril. Bitiwan mo ako. Maawa ka sa akin. Ngayon, nagmamakaawa ka. Samantalang wala kang awa. Apresyo, baka pumutok yung baril. Wala kang kwentang amo. Wala kang kwentang tao. Wala nang magwaldya ako dito sa grocery mo. Madalas mo na akong kagalitan at murahin. Masyado kang matapobre at malupit sa mga tauhan mo. Nang makiusap ako sa iyo kanina na makabali ng pampagamot sa anak ko, sa anak kong malubha ang sakit, pinahiya mo lang ako. Tatanggalan mo pa ako ng trabaho. Sagad na ang pagtitimpi ko sa iyo. Apresyo, may dumadating ng mga polis. Bitiwan mo na ako. Anong bitiwan ka? Sigurado akong itutumba ko ng mga parak na yan. Kaya isasama kita sa impyerno. Pakakalating ko sa lupa ang utak mo. Ayoko pang mamatay. Maawa ka sa akin. Bago ako mapatay, ikaw muna ang matutodas! Umatay siya sa matinding takot. Hoy, sumuha na! Hindi ako susuka! Papunto ka na lang niya! Sige, sige! O Dan, bakit ka napailin? Buti hindi ka pa nakakaalis dito sa bahay, Alona. Palakad na ako. Alam mo naman kailangan maagang lumakad ng fixer na gaya ko. Para hindi ako maunahan sa racket ng ibang katrabaho ko. Di kagaya mo na mamayang gabi ba ang pasok sa pabrika dahil panggabi ang trabaho mo. Mamaya ka na lumakad. Basahin mo muna tong dyaryo. Yung balita tungkol sa isang security guard na nag-amok sa grocery kahapon ng hostage ng kanyang amot nakipagbarilan sa mga pulis. Yan. Alam ko na yan. Malamang nga alam mo na ang tungkol dito. Nabalitaan ko na. Nabalitaan mo o dahil kilala mo ang gwardiyan ng hostage ng kanyang amo? Ba't ko naman makikilalang si Q na yun? Bah, ano malay ko kung isa siya sa mga nagpatrabaho at nagpadoktor ng mga papeles na sa'yo. Kasi marami security guard ang nagiging gwardya lang dahil sa pagiging fixer mo eh. Kahit wala silang kaalam-alam at kasanayan sa kanilang trabaho. Ano ka ba, Dan? Pagtatalunan naman ba natin ang trabaho ko na malaking naitutulong para mapag-aral ang nag-iisang anak natin sa kolehiyo? Sinasabi ko lang sa'yo na tigilan mo ng pagiging fixer. Ang pagdudoktor ng mga papeles para sa mga security guard na walang mga training. Nagiging gwardya lang kapalit ng perang ibinayad nila sa'yo. Kasi delikado yun eh. Pwede sila madisgrasya o makadisgrasya. Ayan tulad na nangyari dyan sa gwardya na hostage ang kanyang amo. Patitigilin mo ko sa racket ko? Kapos na kapos sa pangangailangan ng pamilya natin dahil ang kinikita mo maliit sa iyong trabaho. Ayoko na maulit yung nangyari sa gwardya na kipagbarilan sa mga pulis na ngayon agaw buhay sa ospital. Dahil malamang walang sapat na training yung gwardya na yun, kaya nag-amo. Ay naku, tama na. Huwag mo na ang kontrahin ng racket ko. Alona! Sa hirap ng buhay natin, Dan, kahit na anong sabihin mo, hindi ko titigilan ang pagiging fixer ko! Aling Alona. Ano ka ba naman, Fernan? Sinabi ko na sa'yo, huwag mo akong tatawaging Aling eh. Tumatanda ako. 40 anyos pa lang naman ako. Ay, sorry po. At saka huwag mo na rin akong pinopo, pwede ba? Sinabi ko na sa'yo, anong bago pa lang tayo nakakilala. Ay, pasensya na. Nakalimutan ko. Kukumustahin ko lang yung tungkol sa pinag-usapan natin. Kaya pinuntahan kita rito sa mall. Yun ba? Hindi ko pa yun naasikaso eh. Oy, bakit? Ayaw mo bang kumita ng sideline sa akin? Siyempre gusto. Kaya nga may tinawagan na akong kakilala ko para lumapit sa'yo eh. Hindi ko palang masyadong naasikaso ang mag-recruit ng marami dahil busy pa ako sa pagjo-duty dito sa mall. Asikasuhin mo. Mag-recruit ka ng mga kakilala mo na gusto rin maging security guard na gaya mo. Para kumita ka sa akin. Mas marami kang marirecruit, mas malaki ang kikitain mo. Sige. Pag nakaluwag-luwag ako sa oras, pupuntahan ko na yung ibang kakilala kong walang trabaho. Sigurado namang magkakatrabaho sila kapag nagpalakad sila ng mga papeles sa akin. Alam ko. Magiging instant CQ sila.
kahit wala silang training sa tamang presyo. Itay, may gagawin po akong project sa susunod na linggo. Na naman, Rio. Katatapos mo lang gumawa ng project sa school nyo nung nakarang buwan. Kailangan po kasi yun sa kursong kinukuha ko. Ay, magkano kaya ang magagastos mo dyan? Halos katulad po ng nagastos ko nung nakaraang buwan. Malaking halaga pala ang kailangan mo. Itay, may maibibigay po ba kayo sa akin? Gagawin ko ng paraan. Kailangan makagawa po ko ng project, Itay. Pag hindi po, baka di ako makatapos ng architecture. Huwag kang magproblema, Rio. Inay, hindi po sigurado si Itay na mabibigyan niya ako ng pera next week eh. Kasi sa katapusan pa ng buwan ng sweldo niya. Kahit naman sumweldo ang Itay mo, magkano lang naman ang kinikita niya sa pabrika? Paano po kaya ang project na gagawin ko? Ako ang bahala, anak. Totoo po, Inay? Kailan ka ba naman nangailangan ng pera na hindi kita nabigyan? Ay, buti na lang po kahit wala kayong permanenteng trabaho. Nakakagawa kayo ng paraan pag may pagkakagastosan ako. Pasalamat ka, Rio. Pasalamat ka at madiskarte ang nanay mo. Wala kang ID. Nakalimutan ko sa pagmamadali ko, guard. Hindi ka pwedeng pumasok. Store owner ako rito sa mall, pre. Alam ko. Kilala na kita dahil mahigit isang buwan na akong nagjo-duty rito. Alarcon, papasukin mo na ako, ha? May kailangan lang akong asikasuhin agad sa tindahan ko, eh. Mahirap umuwi pa ako para kunin lang yung ID ko dahil malayo rito ang bahay ko. Pag pinagbigyan kita, masisilip ako ng iba. Sige na, abutan na lang kita ng pangmerienda. Akala mo ba makukuha mo ako sa sukol? Papasukin mo na ako! Hindi. Ano ba? Huwag ka makulit. No ID, no entry. Period. Hoy, Alarcon! Hindi ka magtatagal rito sa mall. Tanda mo yan, ha? Tinatakot mo ba ako? Gwardya ka lang! Store owner dito sa mall to pinapahiya at kinakatalo mo. Aba, hindi mo ako matatakot. Yabang mo, ah! Hindi ako mayabang. Ginagampanan ko lang ang Ang trabaho. sabihin mo, pasikat ka nung gampanan ko yung mukha mo. Sip-sip! Mahirap ka usap! Walang pakisama! Pagsisisiya mo yung panghihiya mo sa akin, ha? Pagsisisiya mo to. Tanda mo yan! Tanda mo yan! Ba't? Hoy! Kumalik ka rito na makita mo yung anak mo! Kung alam mo kung sino. Fernan, huwag mo nang sundan yung tao. Ha? Ayun ay, kayo ho pala. May pinuntahan ako malapit dito sa mall, kaya dumaan na ako rito sa pinagjujutihan mo. At narinig ko ang pakikipagtalo mo sa isang negosyante na may tindahan sa loob ng mall. Paano ba naman ho kasi ubod ng yabang ang taong yun? Hindi ko siya pinapasok wala siyang ID. Ginagampanan ko lang naman yung trabaho ko, tapos yun. Nagalit na sa akin. Nagbanta pa sa akin at halos mura-murahin na ako. Ay, pagpasensyahan mo na lang siya. Nako, kilala niyo naman ho ako. Sa lahat ng ayoko, yung ginaagrabyado ako. Magpasensya ka na, anak. Magpasensya ka na dahil mahirap mapasubo sa gulo. Ni Alarcon security guard lang siya dito sa mall. Hindi naman siya negosyanteng gaya natin Kung di mo siya napakiusapan kanina, Bart, paano kang nakapasok dito sa mall? Simple. Kasi mapintuan ako ng mall dumaan.
Buti, pinapasok ka ng secure ron kahit wala kang ID. Alam mo, si Alarcon lang naman yung mahirap pakiusapan eh. Ngayon nakapasok na ako dito sa mall. Nagmukhang baliw yung mayabang na si Q na yun. Di ako mayabang, ha? Lagot ka ba? Nako. Narinig ka yata ng gwardiyang ininsulto mo. Balik na ako sa pwesto ko, ha? Baka madamay pa ako sa problema mo. Sige. Sa ating dalawa, ikaw ang mayabang, Bart. Ha? Hoy, Alarcon, huwag mo ko dinuduro dito sa tindahan ko, ah. Huwag mo ko hiyain sa mga customer ko. Ano? Sinusubukan mo talaga ako, ano? Ha? Huwag mo akong pinipitsirahan. Hindi na nga kita pinapasok dahil wala kang ID at pumilit ka pa rin pumasok dito sa mall? Bitawan mo ako. At hindi ko pa malalaman kung walang bagger na nagsubok sa akin. Tigas na mukha mo. Bitawan mo, kuya ko. Bitawan. Insulto mo pa ang pagiging gwardya ko? Ha? Loko ka talaga eh, ha? Nasasaktan na ako. Bitawan mo ako. Alam mo, mabuti pa lumabas ka na dito ngayon din. Lumabas ka dito sa mall! Ba't ako lalabas? Nakapasok na ako. Palalabasin mo pa. Ha? Hindi ka lumabas, magkakapahiyaan tayo rito. Ano? Mayabang ka talaga, ah. Nag-uusap lang tayo. Kinapa mo ng baril mo. Bakit? Bubunutan mo ako ng baril? Ha? Sisindakin mo ako? Sinasabi ko sa'yo, pag hindi ka pa talaga lumabas ngayon, malilintikan ka sa akin. Ha? Bibilangan kita hanggang 3, ha? 1, 2. Sige na. Panalo ka na. Araw mo ngayon. Hindi ako makikipagtalo sa'yo para hindi may lang ang mga customer ko. Pero pagsisisihan mo, ang panghihiya mo sa akin. Diyan ka na. Marami ka pang ngak-ngak dyan. Labas na! Magsisisi ka, Alarcon! Sisiguruhin ko yan! Magsisisi ka! Fernan, sana pinagpasensyahan mo na lang yung negosyante sa mall na nakipagtalo sa'yo kanina. At hinayaan mo na siyang makapasok sa mall at makapagnegosyo kahit wala siyang ID. Pero Nay, kung pinalampas ko ho yung kayabangan niya, mamimihasa yun na baliwalain ang pagiging security guard ko. At malamang, paulit-ulit niya ring gagawin yun sa akin. Kesa naman sumaba ang loob niya sa'yo. Wala akong kwenta sa akin na sumama ang loob sa akin ng kahit sino. Magampanan ko lang ng maayos ang trabaho ko. Anak, mahirap may kagalit. Sige na. Huwag na ano pag-usapan to. Mawawalan lang ho ako ng ganang magapunan eh. Ikaw rin ang inaalala ko, anak. Baka sa kapusukan mo mapaaway ka at makadiskrasya ka o ikaw ang madiskrasya. Inay, mano po? Kawaan ka ng Diyos, Rio. Ginabi na po kayo. Okay lang. Ang importante, kumita ako. At mabibigyan na kita ng panggaso sa project na gagawin mo next week. Nako, salamat po, Inay. Wala na akong problema. Ipaghahanda ko na po kayo ng hapunan. Kasi naghapunan na po kami ng Itay. Kaninang wala pa kayo eh. O, sige, Rio. Sumunod na po kayo sa kusina, ha? Alam na. Sige ha, lalakad na ako. Oh, bakit parang matamlay ka yata, Dan? Hindi ka ba natutuwa sa araw na ito na kumita na naman ako? Matutuwa ako kung hihinto ka na sa pagiging fixer mo. Ay, naku. Hanggang ngayon ba naman napapasok ka na sa trabaho mo, magtatalo pa tayo? Natatakot lang ako sa karma na baka mangyari sa'yo, sa pamilya natin, dahil dyan sa uri ng trabaho mo. Hindi ako naniniwala sa karma. Alona. Huwag ka rin maniwala dun, Dan. Hindi totoo ang karma. Kalokohan lang yon. Malaking kalokohan. Anong gusto mo, Fernan? Busog ako, Alona eh. Ikaw na lang magmerienda. Mamaya na ako order. Pumasok na lang muna tayo sa eatery na ito para bago ka dumiretso sa duty mo sa mall, maiabot ko sa itong porsyento mo.
sa kinita ko kahapon sa isang na-recruit mo, oh. Eto. Malaki-laking pera ito, Lola. Mas malaki ang magiging komisyon mo sa akin pag mas marami kang na-recruit na magpapaasikaso sa akin ng mga papeles sa pag-guard. Salamat. Kaya nga, basta may libreng oras ka, asikasuhin mo na yung pinapatrabaho ko sa'yo. Talagang yan ang gagawin ko. Pag nagkataon, mas malaki pa sa kinikita ko sa pagsisek yung kikitain ko sa pagre-recruit ng mga gwardya. Itay, mano po. Kawaan ka ng Diyos, Rio. Sakto lang po ang pag-uwi nyo. Papasok na po ako sa school. Ganun ba? Bibili ka ng mga kailangan mo sa project na gagawin mo sa susunod na linggo? Hindi pa po. Hindi ka pa nabibigyan ng pera ng inay mo? Nabigyan na po ako. Pero magka-canvas po muna ako bago ako bumili ng mga kailangan ko. Mag-iingay ka sa pagpasok mo sa school at pag-uwi, Rio, ha? Kahit saan ka magpunta, dapat. Yan naman po talagang laging ginagawa ko. Paulit-ulit ako nagpapaalala sa'yo dahil... Alam ko po. Nag-aalala kayong baka may masamang mangyari sa akin. Na baka madamay ako o ako ang makarma dahil sa pagiging fixer ng inay. Ayoko lang mag-away kami ng inay mo at maging magulong pagsasama namin. Kaya hinahayaan ko lang siya na gawin yung gusto niya. Pero alam mo, hindi talaga ako kumporme sa ginagawa niya. Pero Itay, sabi po ni inay, di naman masama ang trabaho niya eh. Sabi niya yun, pero mali yun, anak. Nakakatulong pa nga raw po siya sa mga walang hanap buhay eh, na nabibigyan niya ng pagkakakitaan dahil sa mga koneksyon niya sa iba't ibang opisina ng gobyerno. Oo, dahil sa mga kakilala niya sa iba't ibang sangay ng gobyerno na nasusuhulan niya. Nakakapag-ayos siya ng mga kailangang papeles sa mga gusto ng security guard. Pero, inilalagay ng inay mo sa peligrong buhay ng mga taong binibigyan niya ng trabaho eh. Dahil wala sapat na training yung mga yon para maging gwardya at humawak na sandata. Ako naman, Tay. Hindi ko po malaman kung sino sa inyo ni inay ang higit na may tamang katwiran eh. Hindi ko naman po pwedeng kampihan ng sino man sa inyo. Leo, anak. Ako po ang nahihirapan pag nagtatalo kayo ng inay. Para po akong naiipit sa dalawang nag-uumpugang mga bato. Mr. Maramo? Perdon Alarcon? Yes, Sir Joven. Yun nga ang pangalan ng gwardya sa mall na inirereklamo ko sa inyo. Kaya naparito ako sa security agency at nagpapakilala ako sa inyo. May tindahan ka pala sa mall? Opo. Matagal na ako pwesto ko ron eh. Okay naman ang business ko dun sa mall. Kaso nagka-problema lang ako nung mapa-duty rin yung gwardya ng agency nyo na Alarcon. Yun ba yung apelido na masyado mayabang eh. Hindi marunong makasama. Hindi tama ang pag-uugali niyang gano'n. Tama. Bilang operation manager ho kayo ng inyong agency, sir, nakikiusap po ako sa inyo. Baka naman pwede niyong ilipat ng duty yung guardian yung mayabang na yun. Yun ang problema ko eh. Alam niyo, Mr. Maramo. Handa po ako magbigay sa inyo ng 20,000 piso. Mawala lang po sa mall yung CQ na yun na si Alarcon. Ano? 20,000 piso? 20,000! Sir Joven, may problema ho ba sa pwesto ko sa mall kaya pinag-report niyo ako dito sa opisina? Wala naman, Alarcon. Ba't hanggang sa katapusan na lang ho ng buwan ako makakapag-duty doon? Alam mo, wala ka naman dapat na pag-alala eh. Hindi ka naman mawawala ng trabaho. Ililipat lang kita sa ibang pwesto. Pero malayo ho sa bahay namin ang pwestong gusto niyong paglipatan sa akin, sir. Pwede ka naman mag-stay in doon eh. At sabi niyo, construction pa yun na bago lang uumpisahan. Naku sir, malamang mainit ho doon. Hindi gaya sa mall na air condition. Kapag hindi ka pumayag na mapalipat ng pwesto, mawawalan ka muna ng duty. Hanggang hindi pa tayo nagkakaroon ng kliyente sa pwestong gusto mo. Pero, Sir Joven... Ay, ayoko na makulit sa mga tauhan ko, Alarcon. Kaya mamili ka.
Ililipat ka ng pwesto o pansamantalang mawawalan ka ng trabaho. Fernan, huwag mong ihampas ang kamay mo sa mesa. Baka masugatan ka. Paano naman kasi, Nay? Kahit doon nakiusap ako sa operation manager ng agency namin, nililipat pa rin niya ako ng pwesto eh. Kaya mula sa makalawa, hindi na ho ako magjo-duty doon sa mall. Hindi ka naman kamo tinanggal sa trabaho. Pero parang gano'n na rin ho yung ginawa niya sa akin. Ililipat ka lang ng pwesto, anak. Hindi naman kasi tama yun ni Nay. Wala ho ako nagawang pagkukulang o mali sa trabaho ko sa mall para ilipat ako sa malayo at mahirap na pwesto. Hindi ho tama yun! Anak, uminahon ka. Wala nang maging gwardiya ako sa mall, pinagbuti ko ang trabaho ko ron. At dahil sa pagpapahalaga ko sa trabaho ko, binaliwala akong pakiusap ng kahit sino. Kaya nga magalit na ang magalit eh. Masagasaan ang masagasaan. Dapat nga matuwa at magpasalamat sa akin yung operation manager ko na yun sa agency ko eh. Dapat nga promote nga ako. Dagdagan ng sweldo. Dahil maaasahan at tapat ako sa trabaho ko. Pero ano tong ginawa niya sa akin? Tatanggalin niya ako sa mall? Buisit siya. Fernan, huwag kang magalit sa manager ng agency niyo, ha? Hindi. Alam ko ho eh. Alam ko kung ba't niya ako ililipat. Baka ganun talagang pamamalakad niya sa kanyang mga tauhan. Parang binabalasa niya ang pwesto ng kanyang mga gwardya. Binabalasa? Hindi. Malamang, sigurado ako. Binayaran siya para patalsikin ako dun sa duty ko. Ha? Oo! May nagbayad sa manager niyo? Sino naman ang magbabayad sa kanya para patalsikin ka sa mall, anak? May hinala ako pero hindi ako papayag na mangyari yun. Fernan. Alona, busy ka ba? Hindi naman. Pero kahit busy ako, hindi ko ipagwawalang bahala ang tawag ng masipag kong recruiter na gaya mo. O anong balita? Wala pa akong malalapit uli sa'yo na magpapaasikaso ng mga papeles para maging gwardya eh. O ba't ka napatawag? May problema kasi ako. Problema? Oo. Kasi yung pwesto ko dito sa mall, tatanggalin ako eh. Tatanggalin kanino? Ng operation manager ng agency namin. Hanggang bukas na lang ako makakapag-duty dito. Oh, bakit? Ano raw ang kasalanan mo? Yun nga, wala akong kasalanan. Napag-initan lang ako nung isang tenant doon sa mall. Kaya ito, pinapatanggal niya ako. At ililipat daw ako ng pwesto. Hindi naman nababakante ang gaya mong kompleto sa mga papeles. At may experience na sa paggugwardiya. Lalo't alam kong maraming kliyente ang agency ninyo. Alona, kaibigan mo yung operation manager namin. Kakilala ko siya. Kaya nga nakakapagpasok ako sa kanya ng mga tao. Yun nga, baka naman pwede mo siyang kausapan at pakiusapan, no? Para hindi niya ako ilipat ng pwesto. Fernan. Sige na, Alona. Pwede ba? Alona, sorry. Sorry? Sorry, Sir Joben? Hindi ko pwedeng panatilihin si Alarcon dito sa mall. Magpapaduty na ako ng ibang gwardiya sa pwesto niya bukas. May regalo pa naman sana ako sa'yo kaya naparito ako sa inyong agency. Pasensya na, Alona. Pero hindi talaga kita mapagbibigyan ngayon. Pasensya na.
negative. Negative yung resulta mo kanina sa agency namin? Oo. Kaya nga tinawagan kagad kita para hindi ka na umasa. Ano pa yan? Inasahan ko pa namang sa tulong mo mananatili ako dun sa trabaho ko. Inasahan ko rin na mapapakiusapan ko si Sir Joben. Kasi niregalohan ko ulit siya ng paborito niyang brand ng sigarilyo. Gaya ng dating ginagawa ko kapag meron akong ipapasok sa kanyang mga tao. Pero waipik pa rin Sigurado ako. Totoo yung duda ko sa kanya. Malamang nga, Fernan. May nanuhol sa operation manager ninyo para patalsikin ka sa mall. Alona, ikaw lang ang alam ko makakatulong sa akin para hindi ako matanggal sa pwesto ko. Fernan, napagbigyan ko ng pakiusap mo. Sinubukan ko ng hilutin ang problema mo sa trabaho. Pero napahiya ako. Seryoso ba? Wala ka na bang ibang magagawa para matulungan ako? Susubukan ko. Salamat, Alona. Pero Fernan, hindi ako nangangako. May utang na loob ako sa'yo. Kaya gagawin ko pa rin ang lahat para matulungan ka. Pero huwag kang masyadong umasa. Para hindi ka masyadong masaktan kapag sumablay ako. Okay? Alarcon, ano bang okasyon at nagpilit kang pagmeriendahin ako rito sa kantin? Wala ho, Sir Joben. Gusto ko lang ho kayo makausap. Ay, hindi ba't nagkausap naman tayo sa opisina? Dito ko kayo makakausap ng sarilinan Bakit tungkol ba yan saan? Sir, baka pwede hong magpatuloy ako ng duty ko sa mall. Yun pa. Wala naman ng problema sa pwesto ko Kasi nakapag-assign na ako ng ibang magjo-duty bukas doon sa dating pwesto mo sa mall. Baka naman pwede niyong baguhin yung desisyon niyong yun. Baka pwede naman yun kung gugustuhin niyo Sige na, ako pong bahala sa inyo. Ano ibig mo sabihin? Kada sweldo ko, magre-regalo ko sa inyo. Huwag niyo lang akong ilipat ang pwesto, sir. Sandali ka. Ano bang palagay mo sa akin, ha? Nakukuha sa suhol? Sir, hindi naman sa ganun. Hoy, Alarcon. Kung hindi ka konforme sa pamamalakad ko, malaya kang lumipat sa ibang agency. Marami akong pwedeng ipalit sa'yo. Sir, wag naman kayong magalit, sir. Nakaka-high blood ka. Gwardya ka lang, marulong ka pa sa operation manager na gaya ko. Buisit! Alona, sabi mo tutulungan mo ako. Ang sabi ko, Fernan, susubukan ko lang kung matutulungan ka. Ba't tinuloy pa rin ni Sir Joven na palitan ako sa pwesto ko sa mall? Ginawa ko ng lahat ng pakiusap sa kanya, pero walang nangyari. Kaya sinubukan kong lumapit sa ibang agency na may kliyenteng mall para maipasok kita sa pwestong gusto mo. Pero wala palang bakante. Asang-asa pa naman ako, matutulungan mo ako. Huwag mo naman akong sumbatan, Fernan, Narito pa naman tayo sa kalye. Wala ka palang binatbat. Hoy, Fernan, kung gusto mong manatili ka sa pwesto mo sa mall, tapatan o higitan mong isinuhol sa operation manager ng agency ninyo. Alona. Kung wala kang malaking halagang pansuhol, magtiis ka na lang na malipat ng pwesto. At magpasensya ka! Alarcon? Ha? Ano ginagawa mo rito sa mall? Ha? Kung magtanong ka, daig mo pa ang may-ari ng mall Tenant ka lang naman dito. Ang alam ko iba na yung naka-duty sa dating pwesto mo Wala kang karapatang sitahin ako. Napatansi ka na nga rito, yabang mo pa rin Hinuko ka pala Hoy, huwag mo akong ginaganyan-ganyan. Ha? Alam kong ikaw ang nagpatalsik sa akin dito. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Pagsisisihan mo ang panghihiya at pagkatalo mo sa akin. Ang sabihin mo, ikaw ang magsisisi sa ginawa mo sa akin? Ha? Sumusobra ka na ha? Ano? Sumusobra ka na? Puro ka!
pwedeng pabaya mag-away kayo rito sa mall. Alam mo yan, gwardiya ka rin, di ba? Eh, lalaki niya na nagpatanggal sa akin sa trabaho ko eh. Patalsi ka rito sa mall dahil sa kayabangan mo! Pires, bitiwan mo ako. Hayaan mo akong makaganti sa kanya. Hindi pwede yung gusto mo, Alarcon. Trabaho kong produksyon na ng mga gamit at tao rito sa establishmento. Hindi ko pwedeng payagan na magkagulo rito. Lumabas ka na, sige na. Pero Pires! Lumabas ka na kung ayaw mo tayo mag-away. Tama na yan. Ano? Itay, okay na po ang project na gagawin ko next week. Bah, nakabili ka na ng mga kailangan mo, Rio? Hindi pa po, pero alam ko na po kung saan ako makakabili. Sa turo po ng ilang kaklase ko na nakabili na ng gamit nila sa project namin. Saan ka daw makakabili ng kailangan mo? Sa mall po. Sa mall? Opo, tamang-tama po, weekend bukas. Makakapamili na ako. May mga kaklase ka bang makakasama mo sa pamimili? Wala po. Sige, sasamahan na kita. Wag na po. Sasamahan niyo pa ako magdamag kayong magpupuyat sa trabaho niyo mamaya. Oo nga, kaso mahirap na mag-isa ka eh. Malaki-laking halaga yung hawak mo. Kaya ko naman pong mamiling mag-isa. Pero Rio... Hayaan niyo na po ako, Itay. Burahin niyo na po sa isip niyo ang pag-aalala sa kinatatakutan yung karma. Dahil po sa pag-aalala niyo, nagiging matatakutin tuloy kayo. At kung ano-ano ang ikinababahala niyo. Fernan, buti di ka ipinapulis ng kasama mong gwardya. Aba, ba't ako pa ang ipapapulis niya? May inaway ka kamo sa mall eh. Hindi nga po ako nakaganti sa nagpatanggal sa trabaho ko eh. Dahil sa pag-awat ng kasama kong gwardya. Sabi ko na kasi sa'yo, wag kang maging mapusok. Inay, hindi ho ako matatahimik hanggat hindi ako nakakaganti sa lalaking yon. Anak, Gaganti ho ako sa kanya. Mangyari na ang mangyayari. Inay, lalakad na po ako. Wala kang pasok sa eskwela ngayon, Rio? Bibili lang po ako ng mga kailangan ko sa gagawin kong project. Masyado naman yatang maagang lakad mo. Sakto lang po ang pagbiyahe ko sa pagbukas ng mall na pupuntahan ko. Sa mall pa lang punta mo. Opo, hindi ko lang po nasabi agad sa inyo kagabi. Teka, sumama na kaya ako sa'yo? Kasi may balak din akong bilhin sa mall. O sige po. O siya, sige. Hintayin mo lang ako. Magbibihis lang ako sandali, ha? Mas mabuti na po kayo ang makasama ko, Inay. Kesa naman po si Itay na puyat sa magdamag na pagtatrabaho sa pabrika. Kaya iginiit ko po sa kanya na magpahinga na lang siya rito sa bahay. Inom lang mga kasama! At pag naubos tong nilalaklak natin, may pambili pa ako ng isang long neck. Ayos! Big time! Ano naman, mahirap kasi akong makitagay sa inyo nung mga nakaraang araw eh. Pag napapadaan ako dito at nagiinuman kayo sa tapat ng tindahan, pinapatagay niyo ako. Papunta naman ako sa duty ko sa mall. Eto, ngayong wala na akong trabaho okay lang makipag-inuman na ako sa inyong tuloy-tuloy. Nadali! Malamang, madalas nyo na ako makainuman dahil wala na akong trabaho. Tama! May nagparanggal sa akin sa mall Kaya, kumukulo yung dugo ko sa taong yun. Malaki traso sa akin nun. Ano naman yun? Sumaytugba na natin yan, brad Magkaroon lang ako ng pagkakataon. Gagantihan ko talaga yun. Gaganti ako. Sama kami! Gaganti ako! Sige, patuloy ka! Yan! Yan!
ang pagsama ko sa rito sa Mall Rio. Nakabili ako ng gusto ko. Baka meron pa po kayong gustong bilhin, Nay. Ay, wala na, anak. Oh, edi, mga kailangan ko naman po sa project namin ang hanapin natin. Sige. Halika, Nay. Doon tayo sa ground floor. Halika na, mag-escalator tayo. Buti po sinamahan niyo ako para matulungan niyo ako sa pamimili. At saka iniisip ko baka kulangin yung perang binigay ko sa'yo. Kaya tama lang nakasama mo ko. Tsaka, mas panatag rin po ang loob ng Itay na may kasama ako. Para po di siya nag-aalalang may masamang mangyayari sa akin. Ay naku, yung Itay mo lang naman kasi masyadong mapamahiin at mapag-alala. Oo nga po eh. Ano naman ang masamang mangyayari sa atin dito sa mall? Safe na tayo rito. Ang daming security guard dito na mga kakilala ko. No entry, Brad. Lahat ng walang ID, out dito. Perez. Ikaw pala yan, Alarcon, ah. Pwede ba akong pumasok dito sa mall? Papasok ka? O bakit? Huwag mo sabihin, di mo mapapasukin. Brad, may alak lasing ka. Susta naman, oh. Nakainom na ako ng konti. Walang dahilan para pigilan mo ko, Brad. Alarcon, may inaway ka na rito. May bibilhin lang ako sa loob. Baka gumawa ka na naman ng gulo, eh. Hindi. Hindi ka pwede pumasok, Brad. Ay, bakit hindi, ha? Hindi ko mo magkasama tayo sa agency, kukonsintihin na kita. May ID ako. Oo, nakainom ka eh. At alam mo, bawal pumasok dito sa mulang gaya mo. Perez, pag di mo ako pinapasok ngayon, baka magkasubukan tayo. Brad, umalis ka na. Papasok ako sa ayaw at sa gusto mo. Tumabi ka nga. Ba't mo ako tinulak, ha? Sabi hindi ka pwede pumasok eh. Hindi ka pwede pumasok dyan. Itiwan mo ako, Perez! Hindi pwede. Itiwan mo ako! Ayokong gawin Alarcon, ha? Pero pinipilit mo akong maging maras sa'yo. Kaya mapalibag kita sa labas. Ayaw akong mapalibag! Akin ang baril mo! Alarcon, pag tinago mo yung service firearm ko, akin na yan. Huwag may tutukin sa akin, baka pumutok yan. Huwag mo akong pakikialaman, Perez. Ano man ang gawin ko rito sa mall, pabayaan mo ako, ha? Pag pinigilan mo ako, maghuhuramentado ako! Sa akin, lintik kang Bart ka. Ito na ang pagganti ko sa ginawa mong pagpapatalsik sa akin dito sa mall. Okay, makinig ha. Maliwanag yung binili ko sa inyo. Lagi kayong ngingiti sa mga customer ha, para mawili bumirito sa tindahan, okay? Yes, sir. Ha? Okay. Bye! Okay, sino yun? Ha? Bakit to? Alarcon! Aba! Ngayon ang araw ng pagganti ko sa'yo! Wag, Alarcon! Wag mo itutok yung baril sa akin, wag! Wag! Sisingilin kita sa ginawa mong pagpapatanggal sa trabaho ko. Makakalatin ko ang utak mo! Teka, wag! Papatayin kita! Wag! Hamaan niyo ako! Tulak mo ako! Hindi mo ako mamamatay! Hindi mo ako matatakasan, Bart! Saan ka magsuot? Susunod kita! Papatayin kita! Tama po, Inay. Nasa pwestong ito ang lahat ng kailangan sa project namin. Kunin mo na lahat, Rio. Opo. At habang namimili ka, magsi-CR muna ako sandali, ha? Sige po. Babalikan na lang kita mamaya, Rian. Opo, Inay. Huh? Parang may nagkakagulo sa di kalayuan. Ano ba? Sorry. Sa ginadaanan mo Hindi ko sinasadya mabangga ka. May humahabol kasi sa akin eh. Wala akong mahabol sa'yo, oy! Meron! May hawak sa baril! Ayun o! Nag-uuramentado!
Ba't kayo nagtatakbuhan yung mga tao? Tumampi kayo! Tabi! May lalaking yung tumatakbo na may hawak na baril. Hindi ako susuko! Balik ka rito! Bitiwan mo ako! Balik ka rito! Bitiwan mo ako! Huwag ka na magpumiglas, babae ka! Kung ayaw mong mamatay! Huwag po! Maawa po kayo sa akin! Kayo! Kayo dyan! Huwag niyo akong pakinggan naman! Lumayo kayo sa akin! Hanggat hindi ako nakakaganti sa hayop na part niyan! Hindi ako sasuko! Ay, Dako! Kawawa naman yung dalaga! Nagkakagulo sa lugar na pinag-iwanan ko kay Rio. Nagkukabli yung mga gwardya at may tinututukan sila ng baril. Pakawala mo yung babae! Tama na! Tama na yan! Sumuko na! Makawala mo yan! Ang sinabi ko sa inyo, sundin nyo! Iharap mo sa akin! Yung Bart, malahan mo yan! Pag hindi nyo hinarap sa akin, papatay ko tong babae ito! Huwag po! Maawa po kayo sa akin! Rio! Hindi! Ang anak ko! Hinostage yung anak ko! Fernan! Alona, huwag kang nalapit dito! Sabi huwag kang nalapit! Hindi pwede hindi ako lumapit sa'yo, Fernan. Dahil anak kong hinostage mo! Bintiwa mo siya! Lumayo ka, Alona! Pag hindi ka lumayo, pasasabugin ko ang ulo ng anak mo! Bitiwan mo ang baril, Fernan! Bitiwan mo! Bitiwan mo ako, Alona! Walang yaka, Fernan! Hindi ako papayag na mapatay mo anak ko! Kaya mong bitiwan ang baril, ha? Kaya kakagating ko kamay mo! Kawin ko! Bitiwan niya ang baril! Kumihis na kayo! Sige! Bagbugin niyo! Salamat, Alona. Nagdugo lang ang tenga ni Rio dahil sa lakas ng putok ng baril pero ligtas na siya sa peligro, sabi ng doktor dito sa ospital. Kung tuluyang napahamak ang ating anak, Tan, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Alona. Tama ka. Ang maling gawain ay may katapat na parusa. May karma. Katulad na nangyari sa mall, na muntik nang humantong sa lalo pang trahedya. Dahil ang gwardya na nag-amok doon at ang mga kasama na nagresponde sa kanyang paghuramentado. Lahat sila walang mga training at hindi nagdaan sa mga pagsusuri na dapat sana nilang pagdaanan, Dan. Lalo na sa pagsusuri sa kanilang pag-iisip. Naging security guard lang sila dahil sa pagiging fixer ko. Dahil dinoktor ko ang kanilang mga peking dokumento para kumita lang ako. Bagay na sobra-sobra kong pinagsisisihan. Dahil muntik nang mamatay ang ating anak. Mabuti naman at namulat ka na sa katotohanan, Alona. Simula sa araw nito, Dan, titigilan ko ng maling gawain ko. Ayoko dumating pa ang araw na makarma ko at ang pamilya natin. Dahil sa aking pagiging fixer ng mga sikyo.